Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Alam nyo, sa ilang araw na ako ay napunta sa mga visitation, may mga natutunan akong bago ngayon. Ituturo ko sa inyo yung ilan. Ano yung sabihin nito? Yeah, sabihin mo nga sa katabi nyo, I love you. Okay? Ito pa isa na natutunan ko. Ano ngayon? Hapon, di ba? Tinuruan ako. Kami ni Ate Nelly. Tinuruan kami. Ano yun? Bawa ganito. Pag sinabi mo, yes, ulitin ko ha. Ibig sabihin nun, good morning. Ngayon, hapon, good afternoon. At mamayang gabi, bago tayo mag-iwahiwalay, good evening. Ayan, dami ba tayo natutunan? Alam mga kapatid, kaya ko sinasabi ito, kasi maraming paraan para maibahagi natin ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, mga kapatid. We can do it in sign languages, of course, because there's a Jesus that God, Father God, sent to us. Because God, Father, loved us so much, mga kapatid. Kaya ito, ngayon ay atin nang lalagunin yung ating pong mensahe. Ano sabi natin dun sa ating tema? Kayamanang di mauubos. At ang ginamit natin dito, mga kapatid, sinasabi natin, yung pong sa Philippians 4:19 at ang nabanggit natin dito, binuksan natin yung durungawan, okay? Sa durungawan, pinakita natin dito yung pong Matthew or Malakay 3:10. At ang sabi natin sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. So malinaw po ang mga pagkakapaliwanag natin dito. Kung kaya nga't mga kapatid, tayo ngayon ay ginagawa natin ito, sabi natin, bilang ating pagmamahal sa Panginoon. At sinabi pa niya, ni Yahweh, subukan ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit. Bubuksan niya ang bintana ng langit, the floodgates of heaven, At sa inyo, masaganang pagpapala. Ibubuhos sa atin ang masaganang pagpapala pag ibinigay natin, hindi natin dinaya ang ating ikapo. Kaya nga may tanong pa, God, di ba? Mapagnanakawan ba ang Diyos? Ang sabi niya ay oo sa pamamagitan ng iyong mga ikapo at pagbibigay. Tapos sabi nga dito, kung hindi ko rin, may pangako siya, hahayaang salagtain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong ubasan. That was our first Sunday doon sa atin pong tinatawag nating sermon series, yung kayamanang di mauubos. Pagkatapos, pumasok tayo sa Bavarian ka ba? Sa Bavarian ka ba, pinakita natin sa ilustrasyon, mga kapatid, kasi ang sabi sa Bavarian ka ba, di ba? Ang kumuha tayo ng Bavarian. Kaya nga tanong dito, sabi nga, ano ba ang maging Bavarian? So ginamit natin siyang parang pinakasimbolo ng ating pagiging pagkatao natin bilang mananampalataya. Sabi natin, pag tinanong ka, Bavarian ka ba? Ang sagot ang ibig sabihin, yung pong ikapo is a matter of obedience. Talagang mula doon sa pagpapalang binigay sa atin ng Panginoon, doon tayo, a matter of obedience, lahat ng nasamsan. Walang bawas, walang kulang, yun ang ibigay. Lahat ng nasamsam na
loob, mga kapatid, ang tawag nga doon, kapatid, di ba, yung cheerful giver. Bigay ka ng bigay, sige lang, no, makatulong ka lang sa kawang gawa. Alam mo ba, ang ibig sabihin po ng dugo, kumbaga. So, pag pinagsama natin siya, mga kapatid, yun nga yung tinatawag natin na, sabi natin, yung buo mong pagkatao bilang isang anak ng Diyos. Kaya nga, di ba dito, meron tayo, halimbawa, ito yung munchings, ito yung ating ikapo na tinatawag, ito yung a matter of obedience. Because this is what God instructed us to do, to give our share. A share of what? Of our 10% of all our earnings para naman magamit sa templo, mga kapatid. Pagkatapos, meron kayo nakitang mga ganito, di ba? Ang tawag dito, Joy Giving Sunday ngayon. Kasi, so bahagi yun nung tinatawag natin ng mga binigay na biyaya ng Panginoon sa atin at kumbaga, meron tayong, binibigyan tayong, ini-encourage tayo, maging cheerful giver. Kaya nga sabi sa Matthew 6:21, di ba? For where your treasure is, there your heart will also be. So it's a the heart, and this one, kapatid, is a matter of obedience. So, nakita natin. Kaya, pag pinagsama mo na ito, mga kapatid, alam mo na kagad, ang iyong, kumbaga ang isang ilustrasyon sa'yo, I am a babayan. Because why? I can give to the Lord faithfully, and I can share my wealth for the Lord, kasi alam ko, mahal ako ni Lord, sa Kanya nang galing ang lahat ng bagay. O, di ba? Ngayon, balikan natin, mga kapatid. Pagkatapos nito, sabi nga, dito, punta na tayo doon sa hindi tumitigil ang Diyos sa Kanyang pag-ibig sa atin, na matapos tayong tubusin sa ating mga kaparusahan, binigyan pa niya tayo. Hindi lang yung bagay na, sabi nga natin, parang bagay na nakikita yung pera, no? Yung gano'n, yung mga wealth, bagay na nakikita. Binigyan din niya tayo ng mga bagay na hindi nakikita, pero pag na-actualize mo ito, nagamit mo ito, magugulat ka kung gaano mangyayari sa iyo bilang buhay alagad ng Diyos, bilang Kristiyano. Ano yung sinasabi? Yung atin pong ikatlong sa ating series, spiritual na kaloob, the knowledge, mga kapatid. So binigyan tayo, pinakilala sa atin nakaraang linggo, kung ano yung mga spiritual knowledge, nagkaantukan pa nga tayo, di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, hahamunin kayo ng diablo. Bakit? Ano yun? Tignan ko nga kung maiintindihan mo ito. Kaya nga sabi ng simbahan, o kapag gusto mong malaman kung ano ang iyong mga spiritual na kaloob, gusto mong matiyak, at gusto mong malaman, at gusto mong magamit, o di magtanong ka sa mga nakakaalam nito. At ang simbahan natin ay nagbibigay ng mas malalim na pag-aaral tungkol dito. Sapagkat sabi nga natin dito, ang spiritual na kaloob, mga kapatid, okay, each of you should, whatever needs, should use. Gamitin daw natin ang mga kaloob na ito ng Panginoon. You have received to serve others para maglingkod po sa inyong kapwa as faithful stewards of God's grace in its various forms. Kaya to edify the church. Diba? Diba? For the glory of God, mga kapatid. Kaya nga sabi natin dito, ano ba yung mga spiritual na kaloob na yan? Pastor, ang spiritual na kaloob na yan, mga kapatid, andyan yung spiritual gift of healing. Gustong-gusto yun ng mga tao, diba? Gusto-gusto yun ng kagalingan. Nagulat ka na lang. Diba?
Uminom ka lang ng tubig na pinagdasal mo. Aba, gumanda na ang pakiramdam mo. Tapos nagpapatong ka lang ng kamay. Aba, sumigla ka na. Pagkatapos, nagtitake ka ng exam. Alam mo naman na talagang pagod na pagod ka na pag-aralan mo nga. Pero ang pakiramdam mo, nagtatalsikan lahat. Yung mga pinag-aralan mo, kailangan na din makakapasok ka sa trabaho. Makakapasa ka para sa scholarship. Therefore, kapatid, you just pray ang sabi, because God had given you the spiritual gift of knowledge. Not only knowledge, but wisdom as well. Hindi mo tapos sabi nga, nahihirapan sa iyong mga kapatid kung paano sila pangungunahan. And then spiritual gift of leadership. Meron pang isa, napangunahan mo nga, pero kailangan mo pamahalaan. God has given you spiritual gift of administration. Ang dami, di ba? Meron kang hawak-hawak, madaming biyaya. Ano, sasabihin mo, Lord, ano gagawin ko? Bibigyan ka ni Lord. Spiritual gift of mercy. Nahabag ka na. Di may spiritual gift of mercy ka na. Kasi na spiritual gift of giving. Magbibigay ka na. Ganon yun. At pagkatapos pag meron ka nakita na walang bahay, spiritual gift of hospitality. Dito ka na. That's how big and wide is the love of God to His people. But the thing is, are we aware and are we willing to use those gifts? Ang dami. Ang dami talaga. Kaya nga sabi nga, walang taong mahirap kung tutuusin. Why? Because God has given all. As God continues giving all. What? His treasures in heaven. Binibigay niya sa atin. At magamit natin dito sa atin pong pinagagalawang komunidad sa kasalukuyan. God did not plan you to be poor, mga kapatid. Hindi po. And sabi nga, dito, di ba? Kung gusto mong maglingkod, if anyone serves, they should do so. Kung gusto mong maglingkod, huwag kang atrasabante. Meron nga kantang ganun, di ba? Tignan mo to, ha? Atrasabante. Ang dami niyang katalinuhan, ang dami niyang galing. Ito kanta doon, no? Tignan niyo kung makakarating ako sa inyo, gaano kalayo. O, di ba? O, atras, atras, atras. O, ilan? Abante, abante. Di ba? Atras, atras, atras. Abante, abante. Palapit na ako ng palapit sa inyo. Atras, atras, atras. Abante, abante. Nandito na ako. Why? Because with God, ayaw niya na paatras ka. Ayaw niya lumawak at lumaking isang alagad na pauhong. Ang gusto niya, paabante ka, kapatid. That's what God wants for us. He wanted us to grow emotionally, spiritually, physically, and even our territory be enlarged. Because habang nag-i-enlarge yung territory natin, the kingdom of God is going so far. And you will be used by God. Gagamitin tayo ng Panginoon para may sulong ang mabuting balita. Mag-uumpisa ka sa madami, tapos kukunti, tapos magugulat ka. Dadami na ang iyong kaibigan. Kasi minsan, pag ganito tayo magsalita, ang sasabihin nila, ay, naku po, baka masunog ako dyan. Umusok ako. Iiwasan ka na. Mawawala ang mga dati mong kaibigan at bibigyan ka ni God ng mga bagong kaibigan na katulad mo, mahal na mahal kita, O Panginoon. Wala pa kayong mga kamay para kay God? Loves na loves niya ngayon, di ba? Loves na loves niya tayo, di ba? Malinaw po ang sinasabi. At ang sinasabi dito, mga kapatid, para kanino ang gloria? Ikaw ba na umaawit? Para sa iyo ba ang gloria? Ikaw ba na praise and worship leader? Para sa iyo ba ang gloria? Ikaw ba na nagki-keyboard, nagdo-drums, o gumagamit ng mga social media? Para ba sa iyo ang gloria? Ikaw ba na binubuhusan ng marami financial na pagpapala, provision, etc., etc.? Para sa iyo ba ang gloria? No! Everything is for the glory of God. Bawat bitaw mo, pag si Kristo ang nasa gitna, is for the glory of God. Pero bawat bitaw mo at gusto mo lang ikaw ay sumikat, it's not for the glory of God. Natatakot ka pa nga pag binabati ka, di ba? Pare, ang dami ng pera. Pare, ganda ng trabaho mo, okay ka. Ang galing mo ang husay mo lumutulong ka pa, okay ka, pare Bro, sandali. Huwag ako. Nasabi mo na ba minsan ng pinuri ka? Bro, galing lahat kay Lord yun. Hindi sa akin yun. Pinagagamit lang ni Lord sa akin para mag-far advance ang kingdom niya. Pag ganyan ang sagot mo, kapatid, ang mangyayari,
and then, magugulat ka, yung kaibigan mo, lalapit na rin kay Lord. Amen? Amen. Ngayon, punta tayo ngayon dito. Sabi niya ngayon sa Philippians 4:19, mga kapatid, ito na. And my God, yan yung ano natin, verse natin talaga, doon sa buwan na yan. And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Jesus Christ, mga kapatid. Malinaw, di ba? Ulitin natin, ano? Sabi niya, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So why worry? Be happy because Jesus is there with you. Jesus is with you all along. Kung nagpunta kayo ng Winwatch noon, malalaman mo, in the beginning, sino nagpunta sa Winwatch? In the beginning, sa Genesis, in the beginning, saan? Doon po sa tinatawag natin na John 1:1. In the beginning, God is already present. Before your problem, God is already present. Nandiyan na ang Diyos. Bago ka pa ipanganak, nandiyan na ang Diyos. God is there already. And even salvation, 2,000 years ago, it is there already. Namamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Nakahanda ng kapatawaran sa mga taong di pa pinapanganak, mga kapatid. Now, naniniwala ka ba? That's the question. Do you believe that is how that God loves you? Or you wanted to have like this, to see is to believe. Makita ko muna pureba, saka ako maniniwala. Saka ako maniniwala, makita ko ang pureba. Wow! Ano sabi sa Aldab? Wow! Ano ba yan? Di ba sabi? Oh, ano sabi naman ni May, di ba? Mga si May, di ba? Kasi nag-uusap-usap sila. Minsan pagka, nakapapanood yun, haalaala ko, ang Diyos, binibigyan niya ng maraming biyaya ang tao. At nakakatuwa, kahit mahihirap ang tao, sayang bigyan ng pag-asa at pangitiin ng isang aldab lang. All the more, kapag si Jesus ay nasa gitna ng buhay natin. Amen? Amen? Amen. Okay. Ito tayo, sabi dito, ang Diyos ay hindi magkakaroon. That's fact na fact. Kumbaga sa celebrity bluff. Ang Diyos hindi magkakaroon ng shortage. Hindi magkukulang yan ng kayamanan mula sa langit. At ito ay nakaimbak sa kanyang tinggalan upang matustusan ang inyong mga pangkasalukuyang pangangailangan. At sabi nga, ang kayamanang ito ay nakareserba na sa inyo. So ano na lang ang kailangan? Raise up the level of expectation. I want a house, raise up the level of expectation. I want to be healed, raise up the level of your expectation. I wanted to have a good job, then raise up your level of expectation. Because to believe is to see. Kaya lang yun, kaya nga nakakatuwa yung iba, Yung iba, ang style ng paghahanap ng trabaho, nabibiktima ako. Palipat-lipat, kasi nga, minamadali. Pag minamadali, ang hirap ng proseso. Nasa iyo nga, ang isang magandang trabaho, di mo naman alam kung paano patakbuhin. Kaya nga nagsisimula ka sa A, B, C, D sa isang kumpanya. So that, when you become now a manager, then easily, you can handle issues and matters. Pwede ba namang choir member ka, gusto mo kagad maging choir director? Siyempre, mag-aaral ka. Kaya kung may choir director, wala kang gagawin kung nag-aaral ka pa lang, kundi sumunod. Tama? O kahit sabi ba, yung boses ninyo, talikwad! Talikwad! Ganito. Ganun ba? Sige, tama mo kami, teach. Tama kayo, di ba? Ganun din sa gitara, sa praise and worship. Ano ba naman yung drums? Biglang nabitawan yung drumstick, It's nobody's perfect. Only God is perfect. Ano maganda dito, mga kapatid? Sinasabi nga natin na to raise up our level of expectation. Yung expectation, yung level of faith. Pag yung level of faith mo, mataas, work ka ng work.
No? Dasal ka ng dasal and pinuput into action mo, ina-actualize mo ang lahat na natututunan mo sa aral ng Diyos. At lalaki ka na isang taong may karunungan, pinagpala na, at nakakatulong pa. Yun ang maganda, kapatid, dito. Bakit ka kasi binubuhusan ng Diyos ng maraming pagpapala? Because one day, someday, magugulat ka na lang, gagamitin ka pala niya sa isang mahimalang mga bagay. Eh, ba't mo pahihintayin yun kung ngayong gabi ito may mangyayari sa inyo? Sabi ko, hihintayin niyo pa ba sa isang taon kung ngayong gabi ito may mangyayari? Okay, naniniwala ba kayo may mangyayari ngayong gabi ito? Amen. If you believe that there's something that's going to happen, believe. Believe in order to see how powerful is our God is. Yun ang kailangan. Maniwala tayo, mga kapatid. Kaya nga sabi, mga kapatid, walang kasing luwang ang pagbukas ng inyong mga braso upang inyong tanggapin ang maraming mga pagpapala na ating hihingiin sa Panginoon sa sama-sama nating pananalangin. Meron dito, di ba? Laki ng utang. Right? Amen? Magpabuking ha? Amen? Teka muna. Ang usapan dito, Lord. Eh pag sinabing, meron ba? Amen? Meron ba? Why? Because we need to pluck out that evil from us. Hanggat hindi mo yun na i-declare. Lord, this is yours. Bahala ka na, bumuti mo na, Lord. Isuka na. Ayan. At ang problema natin, maayos. O, diba dito? Meron dito, kapatid, may alta presyon. Amen? O, meron dito, mga kapatid, diba? Nahihirapan sa kanyang pag-aaral dahil feeling niya, hindi siya makakonsentrate. Amen? Meron dito sa inyo, mga kapatid, may problema sa kanilang pamilya. Nalulungkot siya, di niya makapiling ang mahal niya. Amen? Meron dito, mga magkakapatid niya, nagkakatampuhan sa kanilang mga bahay. Amen? Ang una sa lahat, pakatutuo lang tayo. Then and then, ang maniwala, makakaranas. Open your arms. It's time for you to receive the harvest that you have earned. You have earned it, mga kapatid. You have earned it. Kung mayroong nagsasabi sa inyo na hindi tamang umasa sa Diyos, mga kapatid, nakakatakot yan. If someone would say, don't asa-asa dyan sa Lord mo. If you will not work, you will not have pay. Sabi, siyempre naman. Gusto mo magkaroon ng sariling kumpanya, sariling bahay? Gusto mo magkaroon ng sariling laptop na maganda? Gusto mo i-upgrade ang gamit mo? Abay, yung panalangin mo, sundan mo ng galaw. Because, ano sabi, faith without action is dead. Huwag nyo kakalimutan yun. Faith without action is dead. Ang pananampalataya walang pagkilos, patay. O di ba, totoo lang to ha? Pakinggan mabuti to. Merong mag-asawa. Yung isa nasa Saudi, yung lalaki. Sa Saudi, ilang taon na kayong walang anak? 10 taon. Ilang taon na si Sister sa Saudi? 10 taon. O paano ngayon yun? Faith without action is useless. Tama ba? Na-read between the lines ba ninyo, mga kapatid?
Yung asawang babae nandito, yung asawang lalaki nandun. 10 taon na daw sila walang anak, 10 taon sila magkaiwalay, paano magkakaanak? Yun po yun. Gusto mo na malibre ka sa sine, di magpa-60, ano ka muna, magpa-senior citizen ka muna, libre ka sa sine. Senior citizen ka. Ganon. Darating yun. Because everything, kung sabihin nga, sa tamang panahon. Diba? Darating yun eh. Ang importante, yung sinasabi mong tamang panahon, with faith. Faith with action ang gagawin, mga kapatid. O, yan, no? So, ngayon ang gagawin natin, mga kapatid, sabi nga, let's open our heart right now. Nandiyan ba yung praise and worship? Pwede po ba dito na kayo sa likod ko? Para magkatulungan tayo, mga kapatid. Itong praise and worship na to, mga kapatid, ito ko sabihin sa inyo, ang tiyaga akong samahan yan. Minsan magkahiwa-hiwalay kami itong mga to. Ito, mga 10 o'clock na. Why? Why? Sila po kasi ngayon ay nag-undergo ng discipleship, mga kapatid. They want to know more about how to nurture their friends. And so they wanted to be nurtured first. Palakpakan natin ang Panginoon sa ating praise and worship. Sige, ayusin niyo yung mga gamit, hawakan niyo na, mga kapatid. Nakakatuwa, di ba? Samantalang yung iba, kung saan-saan napupunta, pwede na silang gumimik sa labas pagkatapos ng campus ministry namin. Ang gagawin nila, pupunta pa dito, tapos yung mga gamit dadalhin doon, tapos yung mga mata nila, ganun na, Pastor, turuan mo kami. Gano'n, ano? Galing, ano, di ba? Tama yan. Okay lang yan. Sige lang, kapatid. Sabi nga po, mga kapatid, open your arms, it's time for you to receive the harvest to earn. Kung mayroong nagsasabi nga sa inyo, sabi ko nga sa inyo na hindi tamang umasa sa Diyos upang gantimpalaan kanya sa pananampalataya mo, kulang yung taong na yan sa pananampalataya. Pag sinabi niya, pag narinig mo yung salita na yun, sabi mo sa kanya, you, that kind of religious spirit, get away from my sight. So I don't need you. Instead of encouraging me, you are discouraging me to love God. Gusto kong umasa sa kanyang mga mahilmalang pagpapala. Gusto kong maranasan ang kanyang pag-ibig. Gusto kong maranasan to the fullest. Bakit sasabihin sa akin, huwag kang aasa sa bagay na hindi nakikita? Excuse me, ako ang taong klase na I will need to believe in order to see the power of God, in order to see and experience the presence of God in my life. Huwag kayo papayag. Kasi yung kaharap mo, kapatid, hindi ganyan kalalim ang pananampalataya. Kagaya ng pananampalataya na kahit bagyo, bumaha, pupunta ka sa simbahan dahil alam mo, that is your time of worship. Walang bagyo na pwedeng humarang sa iyo kung gusto mong makapiling ang Diyos, malayo man o malapit, kapatid. Sapagkat naniniwala tayo that the places of worship, the sanctuary that was given to us by God could be like a kilometer away, could be like 2 kilometers away. Bakit simpleng ulan lang ayaw mo na? Nagkaroon lang dyan ng mga taong nakabara, at gusto nila yung pagwagwagan ng kanilang separation of church and state, na-stack up ka na sa traffic, ba't di ka maglakad? At patunayan mo sa Panginoon, nobody can stop me to worship you, O Lord God. And please, O Lord God, all these emissaries of evil and evil, yung mga masasamang loob na nandiyan na nagkalat, O Lord God, send your angels and take them away from my sight. And Lord God, makapaglakad ako towards sanctification. The height of yung kalusugan mo, binigyan ka eh. Huwag mong hayaan na pilay na ang mahal mo sa buhay bago pupunta rito. Kung may magulang ka, dalhin mo dito. Sabi natin, kung may sakit sa bahay, dalhin mo dito. Kasi may mga times kasi na nagyayakag. Ang mga praise and worship leader, ang choir, nagyayakag sila, pumunta kayo rito. Why? Because there's a time for a moment of healing. A moment of prayer, an hour of prayer and healing. Anyway, may plano ang Diyos. Kayo, marami tayong tinawag. At kayo ang mga pinili. Anong bakit? Bubuksan ni God ang heaven ngayon. At lahat ng kailangan nyo, ibibigay ni God.
ngayon. Dahil ang gusto ni God, gamitin kayo para sa inyo mga mahal sa buhay. Yung mga double standard Christian na nasa labas. Yung mga tatay na nanguumbag ng asawa. Yung mga anak na binubugbog. Ang sabi nga mga kapatid, kailangan asahan mo na ang Diyos i-release niya yung blessings niya sa'yo as you walk with Him. Ano ang pangako? Hingin ninyo sa panalangin. Ha? Hingin ninyo sa panalangin. Ano mang hingin nyo sa panalangin ay ipagkakaloob niya. Ipagkakaloob sa inyo. Tayong mga nananalig. Kaya mamaya, pag nananalangin na po tayo, mga kapatid, huwag kayong kumantaw, mapulang kayo. Mamaya po, meron akong hingin sa inyo eh. When was the last time na lumuhod ka? Kahit magalas ang saig, kneel down, and said, Lord, kailan ka nag-bend down? Yung tayo magdadasal, nakatayo, nakayuko, nakaupo. Bakit hindi natin yung naranasin ang mga ginawa ng mga unang mga heroes of the Bible, ang mga unang Metodista, mga kapatid. They knelt down, nagluhod sila, pagkatapos mga kapatid, naka-raise pa yung hand nila. Sabi, Lord, give me peace in my heart. Masyadong matabil ang dila ko. Nasaktan ko ang anak ko. Nakapag-usal ako kaya siguro hirap siya maghanap ng trabaho. Dad, yung tatay, kaya siguro nagpasakit. Tigas kasi ulo ko, tigas na mukha ko, Lord. Lord, yung kapatid ko po, mahal ko. Hindi ko problema, Lord God, di ko maipakanan kasi nahihiya ako corny, Lord God. When was the last time na hinalikan mo ang nanay mo? Niyakap po na maigpit si tatay kahit amoy pawis. Sasabihin mo, tay, huwag kang magalit. Gusto naman ng coffee na maigpit. Tumigil ka dyan, pagod na pagod. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Hindi mo, huwag siyang bumitaon. Hanggang mapagod sa bitiwan mo ako. No, Papa, I love you. I'm sorry sa lahat ng mistakes ko sa'yo, Papa. Lahat ng kasalanan ko. Sorry. Down. Para. Pagdala mo ba na spirito, magbe-breakdown si Papa. Ay, ba't naman ganyan? Pinapahiyak mo rin ako, ha? At ganyan, ano ba nangyari sa'yo? Gusto mo na pong maayos ang buhay natin. Gusto ko na pong maging diretsyo. Kaya Papa, huwag kang mag-asawa na mag-aasaway sa akin, ha? Talaga naman ako may kasalanan, eh. Tama ka pa. Tama ka. Kaya pa, samahan mo ako sa pagbabagong buhay ko, ha? Oo, bayaan. Konti, kasi ikaw nakakakilala sa akin. Kalit-litang galaw ko, kabisado mo ko. Papa, I'm sorry. When was the last time as a parent, bilang nanay, sinabi mo sa anak mo, anak, sandali lang bago ka pumasok. Malilate na ako na sa trabaho eh. Anak, mas mahalaga pa sa trabaho, sasabihin ko sa'yo. Pakiusap lang. Halika. Sige na, ano nga yun, ay? Pwede tingin sa'yo, ano? Sinayin sa'yo eh. Anak, hindi mo sa mata. In Jesus' name, anak. Sorry sa mga binitiwa ko salita sa'yo. Yun lang, anak. I'm sorry. Ignang ko lang kung may hakbang ng anak mo ang mga paa niya. And the Holy Spirit is there. Makaka-stand still yan at titignan ka ng anak mo. Ma, ano nangyari sa'yo? Anak, mabait pala si Lord. Kaya ka nandyan sa buhay ko. Salamat sa pagtitiis mo sa akin. I'm sorry for everything that I've done. I'm sorry, anak. I'm sorry. Pag hindi kapatid, di na yan papasok. At sasabihin niya, Ma, ito na nga. Kain na tayo mag-Jollibee. Hindi, magbabaryan na lang tayo. Diba? This is the time, mga kapatid. This is the time.
Ano man ang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin natin ngayon, tayo mga nananalig. And if you haven't experienced the supernatural, hindi nyo nararanasan yung mga supernatural na sa inyong buhay, yung mga miracles, yung mga himala, hindi pa nyo nararamdaman. Kapatid, tagal ka na kasing Kristiyano eh. Tagal mo ng disciple eh. Ito ang tanda, mga kapatid, that you haven't been releasing your faith. Kaya hindi mo pa nakikita. The sign, kasi hindi mo pa nakikita, hindi ka naniniwala. Nang inusal ng iyong panalangin ay pakikinggan ng Panginoon sa tamang panahon. According to His purpose, according to His time. And those who believe, take note, my brothers and sisters, those who believe shall receive. Those who believe shall receive. Those who believe shall be healed. Lahat ng mga nananalig sa inyo ngayon, ang pamilya mo pagagalingin ng Panginoon. You will receive healing. Yung dalangin mo dito, sasama-sama natin panalangin. The power of the Holy Spirit, makakarating yan sa bahay mo. Yung anak mo na nagbibilyang ngayon, umiinom mo, yung asawa mo, makakamdaman niya, kakaiba. Because the Holy Spirit will work if you believe. If you believe, mga kapatid. And so, those who believe shall experience. Yung mga kapatid, ngayong araw na ito, ngayong gabi dito po, naranasan ko na po yun. Ang sarap. Ang sarap gumalaw. Ang sarap kasi po, alam ko kung ano yung pagkakamali ko. Alam ko yung pagkukulang ko. Talagang pinag-pray ko kay Lord. Humingi ng tawad. Sabi niya, kahit na ang kasalanan mo is as red as a crimson, I will make you purely white, Jojo. The others, nauna na sila. Tayo, kasi may plano ang Diyos sa buhay natin. Kaya mahaba ang buhay natin. Kung ano yung pinagagawa natin sa katawan natin, nandito pa rin tayo, magkakasama pa rin tayo. Amen? 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 Amen. Kasi may plano ang Diyos sa inyo. May plano ang Diyos sa mga batang ito. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. May plano ang Diyos sa inyo. At ang plano niya, alam niyo kung ano yun? Maranasan mo ang kanyang mga makahimalang pagpapala sa pananampalatayang mayroon ka. Iyan ang magpapagaling sa iyo. Your faith in Christ will heal you. And the work of the Holy Spirit, you will experience it because the Holy Spirit of Jesus will be in you for those who believe. Mga kapatid, samahan nyo, kayo po yung upo, mag-reflect, hindi na kayo pumikit, pakinggan nyo ang dalangin, ang awit.